Kaya siguro sinasabing one-sided. Ang gusto siguro ibalita ng Net25 yung mga kasinungalingan. Katulad ng ginagawa ng ibang network, mga kababayan. Hindi po ganun ang Net25. Dito kayo makakaasa ng tunay na pagbabalita, tunay na paghahayag ng katotohanan. Walang kasinungalingan dito, mga kababayan. At hindi po one-sided ang istasyong ito. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na tayo at marami tayong pag-uusapan. Unahin na natin to, mga kababayan. Kwinisyon ni Senator Ping Lacson ang impeachment trial kung hindi kumpleto ang bilang ng mga senator judges na lalahok at boboto sa proseso, mga kababayan. At dahil dyan, mga kababayan, syempre para marinig natin at malaman natin ang tungkol dyan, ay panonoorin natin itong programa sa Saganang Mamamayan sa Net25 News and Information, mga kababayan. Panoorin natin ang sabay-sabay ang bidyong ito. Ano ba yan? Yung binabanggit ni Senator Ping Lacson. Ano sabi? Kasi sabi niya, nako, parang kino-question po niya yung kahulugan at kabuluhan ng isang impeachment trial kung hindi naman daw po kompleto ang bilang ng mga senator judges. Pakawalan niyo si Jinggoy. Tama. Pauwiin niyo si Villar. Pero ano Huwag niyo arestuhin si Bato. alam ko pwedeng ipasabi na yun kasi meron silang power na gawin yun eh. Ang isang senador. Ano ba sabi ni... Ayon po kay Senator Ping, walang katuturan kung isang hypothetical na sitwasyon ay 15 lamang ang mga senador na naroroon at maaari pong bumoto. Paano, ba't niya naman nasabing 15 lang? Bakit na naman? Sabihin, wala ang siyam? Siguro inisip niya, makulong Marcoleta, ikulong si... So yung sabihin, 15 lang silang 15 matitira. lang matitira. Ganun ba? Teka. Meron bang ano? Mauwi lamang daw po sa pagiging formalidad ang magiging desisyon ng Korte ng Paglilitis. Nawawala daw po yung tunay na saysay ng impeachment process. Kaya, ibinungkahi po ni Senator Ping, Yan na yung mungkahi. Yan sinasabi natin. maaaring kailanganin ang pag-angat ng usapin sa Korte Suprema Korte Suprema. kung ito ay may susulong para po sa paglilinaw. Ayun. Wala pang tugon mula sa ibang senador o opisyal na hudikatura hinggil daw po sa naturang pahayag. Baka siguro, ang gusto niya ritong palitawin, Jen. Kasi di ba 16 nga yung kailangan boto. Siguro ang gusto nilang rito ay magdesisyon ng Supreme Court na dahil kokonti sila, wag ng 16. Kahit 12 na lang. 11. Hindi, kumbaga, yan na nga, etong usapin, alam mo, yung usapin na 13, no? Hindi pa malinaw. Tama. Ito na naman, papasok na naman yung 16. Meron na naman. Meron na naman. So, kaya... Kasi one-third ng 24 ang bilangan dyan eh. Paano kung halimbawa, yun nga sinasabi mo, Nelson. Di ba? Wala wag si natin- Villar. Wala si Bato. Wala si Jinggoy. Si Bongo, talagang inaresto Wala rin. din, halimbawa, Mahal ba? Marcoleta. Marcoleta, Talagang oo. inaresto. Nadamay din, 6. So, 11 na lang. So, 1, 2, ano yan? 11. 11 pero ang bilang niya, 2/3 ba? o 2/3, papatak 16 eh. Ng 11. Bawa lang, halimbawa, hypothetical. O hypothetical. 2/3 ng 11. I-compute nyo nga kasi mahina kami sa... 18. Hindi, 18, bring down 11, 0. Bar 1 from 2. Carry 1 cannot be. 0, mataas kasi yun eh. Yung 0, magbabawas na sa isa. Teka na. 90 ba? 19. 19, halimbawa, nawala 5 eh. 19. Madali lang yan. Divided by 2, 9.5. 12. Magiging 12.
Oo, Pasok na. tama, pasok. O, hindi na pala kailangan si hindi na kailangan si Senator Villatrese. Ay, hindi, Villanueva. Villanueva pala yun. Naging Villatrese yung sabi ni Alan, Alan Encarnacion eh. Hindi raw pala Senator Villanueva. Yung pala Villatrese daw. Oo, kaya pala, no? Villanueva. Susok talaga yung plano. Yun ba ang ano doon? 12 lang pala pasok ni. Hindi kasi ang sinasabi ng Senator Ping, ang kanyang patayan, 15 lang eh. Ayon kay Lacson, walang katuturan ng, kung sa isang hypothetical na sitwasyon ay 15 senator lamang ang mga senator judge na naroon at maaaring bumoto. Bakit niya 15 ang kanyang ano? Hindi, ano yun At ibig sabihin kulong yun siya. Hindi, ang gusto niya palitawin dyan, halimbawa, 15 lang yung nag-impeachment. Oo. So, hindi talaga makakukonvict kasi 16 ang kailangan, di ba? Yes, tama. So, ang gusto niyang sabihin dyan, pwede ba na ang bilang nung 2/3 ay kung sino yung present lang? Physically present lang. Oo, doon sa... At kung sino yung nag... Hindi, ang problema, poll each member eh. Nandun pa rin lagi. Yun nga yung gusto niya ipasagot sa Supreme Court. Ayun. Dahil halimbawa nga, 15 na lang sila. Oo. Mananatili ba yung 16? Oo. Yun ang gusto niyang ipunto dyan. Kasi kung... Kumbaga, yan yung tinatawag na floating. Oo. Pinalulutang na yung istorya para as early as possible. Oo, meron. Kondisyon yung utak ng tao na, Oo nga naman, di ba? Di ba? Oo, wala. Yun ang dahilan. Yun ang talagang dahilan dyan, mga kababayan. Kaya pinalulutang sinasabi ito ni Senator Ping Lacson para ikondisyon na. Mind conditioning po kasi ito eh. Ikinukondisyon na yung utak ng ating mga kababayan. Pero wag kayong padadaya, mga kababayan ha. Itong sinasabing ito ni Ping Lacson, pang ano ito? Pang kukondisyon ito. Para nang sa ganon, kung sakasakali po, mga kababayan, hindi makumpleto yung bilang nila dahil sa napakarami po nilang pinakukulong, pinaalis sa bansa yung iba para hindi matuluyan sa kaso, parang sinasabi niya rito na kapag yung bilang nila, yung presente, yung available, yun na lang ang bilang nila at doon kukunin yung 2/3, hindi na 16, mga kababayan. Yan ngayon ang plano nitong mga senador na ito, mga kababayan. Tama si Kuyang Benny Antiporda rito sa kanyang pananaw, mga kababayan. Katuturan, pag-isipan na. No? At dyan na mag-uumpisa yung tinatawag natin na lalabas na naman yung mga magagaling sa Mga legal luminaries. mga legal luminaries. na naman. Pero again medyo ingat po kayo. May kasama pong mat yan. Medyo mahirap yan. Di ba? Yun na nga, no? So, Kaya katapos-tapusan yan, Jen. Pwede na kahit 12. Kaya yan, ganon talaga. Katapus-tapusan, pwede na kahit 12, pwede na ma-impeach si BP Sara. Parang ganon ang pinalalabas po nila ngayon. Kaya naglalabas po sila ng ganitong mga statement, mga kababayan, para ikondisyon ang utak ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga pumapabor sa kanila na mga iilan lang naman, na kahit na ganito na lang ang bilang, halimbawa 12 o kaya 15, pwede nang ma-impeach si BP Sara. Ganon ang plano nila, kaya nila sinasabi ito. 12 na lang ang 2/3. Pagka ganun bang mangyayari? Ay, nako. Dapat muna, yun na muna resolbahin kasi by July 6, Hindi, magsisimula ang ng Korte proceedings. Suprema kasi, No. unless na ginagawa mo na or nangyari na, May kontrobersya na. may kontrobersiya na bago mo pwedeng File. salangan Tama Di ka ba? dyan, Panyero. Hindi yan yung pwede. Di pwedeng Oo, pangunahan oo. habang wala pa. Yun, mga kababayan kaya itong sinasabing ito ni Senator Ping Lacson, itong sinasabi niyang ito, mga kababayan pangkukondisyon yan, tandaan niyo po yan. Kasi pinaplano nila na hindi na paaabutin doon sa nakalagay sa konstitusyon na para ma-impeach ang isang impeachable official ay 16 ang dapat na boto ng mga senador. Pero sa sinasabi nitong si Senator Ping Lacson, pinalalabas niya rito
at ikinukondisyon na ang isip ng mga tao na kahit na 15 lang o kaya 12 at hindi na umabot sa 16, pwede nang ma-impeach si VP Sara dito, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, mag-iingat po kayo sa mga ganyang mga diskarte. Alam na natin yan. Alam naman po namin na hindi bobo ang mga Pilipino, matatalino yan. At kaya lumalabas ang ganitong mga programa para nang sa ganon, yung pangkukondisyon nilang yon, yung sinasabi nilang yon, ngayon pa lang bistado na yung plano nyo, Senator Ping. Dito naman tayo mga kababayan sa susunod. Marami tayong pag-uusapan ngayon Eto mga kababayan, kaya pala lumipat si Senator Joel Villanueva kasi napakarami pala niyang mga kinasasangkutan. Mga, hindi ba't sinabi noon na doon sa hearing ay sinabi ni pangalan nito, yung engineer, na nag-deliver sila ng box ng pera doon sa kanilang bahay, mga kababayan. At ang isa pa dyan, mga kababayan, ito nakita ko lang ito, gusto ko lang i-share sa inyo. Itong video na ito mula sa Bilyonaryo Channel na kinuha nila sa Abante News. Dito mga kababayan, lumalabas dito, mahilig din pala ito si Senator Joel Villanueva ng katulad ng kinahihiligan nitong magkapatid na tulpo, mga kababayan. Hindi sa, ewan ko pero hindi sa robos ang sinasabi ko pero pare-parehas sila ng hilig Oo, at meron daw itong di umanong side chicks, mga kababayan. Mas maganda siguro, mga kababayan, panoorin natin ito. May bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick Yo? na may kapatid daw na kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po Sa kabila ang ng mga gagawin pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess Daman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Yung lalaking nagsiselfone na yun, mga kababayan, ay si Senator Joel Villanueva. Kung makikita nyo mabuti dyan, yung pagkaka-zoom, siya po yan, mga kababayan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa. Kaya pala, Senator Joel Villanueva, apakaganda pala nito Wow! Magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Oy, bakit mo binura, Senator Joel Villanueva, yung iyong tugon? Dinilit mo
Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na Hindi naman si Saldico yung name cannot be mentioned, Senator Joel Villanueva. Ang sinasabing name cannot be mentioned si Speaker Martin Romualdez yun. Hindi si Saldico. naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Ay, maglingkod ng tapat at may malasakit yung mga tirada na yun eh. Ganun ba yung katapatan mo, Senator Joel Villanueva? Sa bagay, ito'y nauna na video, mga kababayan, bago pa siya lumipat. Pero yung sinasabi niya rito, mga kababayan, na katapatan ay hindi niya yung pinatunayan sa gawa hanggang sa salita lang, mga kababayan. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Bilyonaryo News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Yo mga kababayan si Senator Joel Villanueva, meron palang chicks po ito. At in fairness may tsura, maganda yung kanyang chicks mga kababayan. Kaya pala sinasabi nitong magkapatid na si Erwin Tulfo at Rapi Tulfo na bayani itong si Senator Joel Villanueva dahil magkakaklase pala ang mga ito, mga kababayan. Baka nga rin mahilig din sa robos ito mga kababayan Si Senator Joel Villanueva, magkakaklase sila dahil pare-pareho silang mahihilig sa mga Viva Max, mga kababayan. Senator Joel Villanueva, meron ka palang tinatago. Ikaw pala ay mayroong itinatagong side chicks bukod sa kickbox. Senator Joel, matindi ka pala, malupit ka. Dito naman tayo sa susunod, mga kababayan. Eto, galit na galit itong magkapatid na si Senator Erwin Tulfo at saka Rapi Tulfo kay Senator Alan Peter Cayetano. Naaalala nyo yung sinabi ni kung talagang matapang ka, pumunta ka rito sa Senado. Alam nyo ba kung bakit niya sinasabi yun, mga kababayan, na hinahamon siya ng gano'n, pinoprovoke si Senator Alan Peter Cayetano? Hindi naman bobo si APC, mga kababayan. Pagka pumunta po kasi doon yon, 12 sila. Pag pumunta ron, pan-13, may quorum na sila, mga kababayan, yun. Kaya hinahamon nila siya noon, kaya galit na galit. Itong dalawang magkapatid na ito, ano ba ang dahilan? Tunay na dahilan, bakit galit na galit itong dalawang ito kay APC, mga kababayan. Ito tinan nyo to. Panoorin natin ng sabay-sabay ito. Ito. Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, Oo nga Bakit kayo galit na galit? Kayo nga sa Facebook kayo tumitira ng mga gwardya, mga mag-asawa, away ng mga magkakapit-bahay. Yan ang kinahiligan nyo sa Facebook Bumabanat kayo ng mga senador, si Antonio Trillanes, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros. Panay nga ang banat nyo noon sa Facebook sabihin nyo hindi kasi mas maraming nanonood kay Alan Cayetano. Kasi Totoo yun. Mga kababayan, totoo yun. Mas marami kasing nanonood kay Senator Alan Peter Cayetano kapag siya ang nag-Facebook, mga kababayan, kaysa sa dalawang ito. Pag nag-Facebook si Senator Alan Peter Cayetano, nako, libo, milyon-milyon ang nanonood sa kanya, mga kababayan. Kaya sila naiinggit. sasabi ako ng totoo.
Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Rafi at Erwin Tulfo. Kaya mas maraming nanonood sa kanya kasi nagsasabi talaga siya ng totoo. Problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Di ba? Ayun, ang problema, kaya mas marami daw ang nanonood kay Senator Alan Peter Cayetano dahil nabuko itong dalawang magkapatid na ito, mga kababayan. Saan sila nabuko? Una, nabuko sila sa mga Viva Max babes. Pangalawa, nabuko sila sa maleta. At ngayon, mga kababayan, matindi itong bagong balita ngayon kasi tinanong itong si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon kung ipapatawag pa niya ang Brave 18, mga kababayan. At alam niyo sagot niya. Eto, tinan niyo to ha. Meron po kasing nagtanong kay Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon kung ipapatawag pa niya itong mga dating sundalo. Eto, sagot niya. Mag-iimbestiga tayo pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Can't we move forward? Naku, may ibig sabihin nito ah. Marami pa naman problema na dapat imbestigahan. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman namin na yan eh. Di ba hindi naman sila sumipot? So para ano pa? Yan ang sabi ni Senator Erwin Tulfo sa investigasyon ng Blue Ribbon Panel sa flood control, mga kababayan. Totoo nga po ba yung sinasabi rito ni Senator Erwin Tulfo na inimbitahan nga po nila ang 18 Marines pero hindi sumipot? Eto ha, pakinggan nyo itong balitang ito, mga kababayan. Sumipot ba o hindi? Tulfo at Brave 18, magkaiba ang bersyon sa nabigong pagdinig. Muling nabuhay ang usapin sa pagitan ng Senate Blue Ribbon Committee at ng tinaguriang Brave 18 matapos sabihin ni Senator Erwin Tulfo na maaaring hindi na niya muling ipatawag ang grupo dahil umano'y hindi sila sumipot sa pagdinig. May nagtatanong, tatawagin mo pa ba yung 18 Marines? Inimbitahan naman namin yan eh. Di ba hindi naman sila sumipot? So para ano pa? Ani Tulfo. Ngunit taliwas dito ang pahayag noon ng abogado ng grupo na si Attorney Levy Baligod. Ayon kay Baligod, tinanggap at sinunod ng Brave 18 ang imbitasyon ng Senado at nagtungo sila sa gusali noong nakatakdang pagdinig. Gayunman anya, naantala sila ng humigit kumulang 70 minuto dahil sa mga requirements sa pagpasok, kabilang ang QR code at iba pang proseso sa entrada ng Senado. Inabala ninyo lang kami, perwisyo. Pinagbibintangan pa kami nitong si Erwin, the impostor na hindi kami dumalo, pahayag ni Baligod. Dagdag pa niya, 90 minutes ninyo kaming hinarang mula main gate hanggang building entrance. Sinabi rin ni Baligod na nang tuluyan silang makapasok, wala na ring pagkakataong maiharap ng mga dating sundalo ang kanilang testimonya dahil ang nakatakdang hearing ay nauwi na lamang sa isang consultative meeting. Sa panig naman ni Tulfo, inamin niyang hindi pa noon ganap na organisado ang Blue Ribbon Committee. Hindi naman talaga ako organisado noon dahil peke kayo, hindi naman legit yung pagkakatalaga mo bilang chairman ng Blue Ribbon. Kaya talagang hindi kayo organisado at dito pa lang mahahalata na talagang falsifikado yung ginawa niyong hearing dahil sa halip na tawagin yung Senate Blue Ribbon hearing, ginawa niyong consultative meeting na lang. Kaya talagang hindi kayo organisado. Ulitin natin, kailangan muna i-organize yung Blue Ribbon kasi hindi pa po sila talaga organize. So hindi po kami makapag-organize. Hindi po kami makapag-hearing.
It was just a meeting. Paliwanag ni Tulfo. Kasabay nito, napaaga rin ang pagtatapos ng pagtitipon dahil sa lindol na tumama sa Mindanao noong araw na yon. Idinahilan pa yung lindol, mga kababayan, ha. Dahil dito iginiit ng kampo ng Brave 18 na hindi tama ang sabihing hindi sila sumipot. Dahil sa nakarating umano sila sa Senado at sinikap na dumalo, ngunit hindi na nabigyan ng pagkakataong humarap sa komite. Ang Brave 18 ang grupo ng mga dating sundalo na naglahad ng mga aligasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa mga proyektong flood control. Ang kanilang testimonya ang naging sentro ng mga naunang pagdinig sa pampublikong diskusyon hinggil sa isyo. Ayan po ang nakalap nating balita sa Ang Balita ngayon, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, na hindi naman daw di umano sumipot itong mga 18 Marines ay hindi po totoo yan, mga kababayan. Isang malaking kasinungalingan yan sapagkat napanood naman po natin, mga kababayan, na talagang nagpunta sila sa Senado. Subalit, nahirapan silang pumasok kung ano-ano ang hinahanap sa kanila. Hinarang sila at kinalaunan ay tinapos kaagad yung isinasagawa nilang hearing sa pagkakataong yan at ginawa nilang dahilan ang lindol noong pupunta na ang mga sundalong ito at humarap sa hearing. Tinapos na nila, mga kababayan, at ginawang consultative meeting na lang. Yan po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Kaya yung sinasabing ito ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, dito lang natin napapatunayan na lalaman ang kasinungalingan nitong mga ito, mga kababayan. Ito pa, mga kababayan, meron po kasing isang page, Facebook page po ito, mga kababayan, mag-iingat kayo sapagkat ito ay nagkakalat ng mga fake news, mga kababayan. Ano ba yung mga fake news na kinakalat, Kajas? Ito, katulad nito, mga kababayan. Mga kababayan, itong page na ito ay meron po itong 328K followers, mga kababayan. At nagkakalat po ito ng fake news, mga kababayan, katulad ng nakikita nyo dyan sa screen. Marcoleta, isa sa may alam ng kalokohan at korupsyon ng Duterte admin. Nagbabadyang kumampi na ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Yan yung mga pinakakalat ng mga taong ito, mga kababayan, ha? Ayan. Ayan, oh. Oh, ayan. Yan, pinapakalat nila yan. Tandaan nyo yung page na yan. Ito pa, isa pa itong pinakakalat nila. Ito pa. Oh. Solid North News Media. Marcoleta magtatago sa kapilya ng iglesia sakaling tuluyan na siyang hulihin ng otoridad. Ayan, ang mga ikinakalat nilang mga fake news, mga kababayan. Mag-iingat kayo sa mga nagpo-post ng ganito, lalo't madami ding followers ito. 328K followers, madami-dami din po yan. Akala nung mga iba, dahil sa madaming followers din, baka paniwalaan po nila ito, mga kababayan. Kaya ikinontent namin ito para wag tayong madaya. At pwede pong i-report ito, mga kababayan. Pwede nating i-mass report ito para nang sa ganun ay mapigilan yung kanilang pagkakalat ng mga maling impormasyon sa mga kababayan natin. Fake news yan, mga kababayan, na hindi po totoo yan. Yan ay mga paninira lang nila kay Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, sapagkat alam naman natin, mula noong tumitindig si Senator Rodante Marcoleta laban sa katiwalian at isinusulong ang katarungan tungkol dyan sa napakalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas, napakarami na po niyang nakalaban at sabi nga niya, maraming nasaktan. Kaya ganito na lang siya sinisiraan, mga kababayan.
mag-iingat po tayo. At higit sa lahat, mga kababayan, protektahan natin itong mamang ito na siya na lang ang inaasahan natin, mga kababayan, para nang sa ganun ay kahit papano ay mapanagot itong mga tiwaling nasa gobyerno na nagsasamantala sa kabangyaman, mga kababayan. At ito pa, gusto ko pong i-share po sa inyo ito dahil sa nakita ko kasi ito Ang panahong ito ay noong nagkaroon ng press conference na dapat sana ay Blue Ribbon, hearing yon. Pero kung ano-ano ang mga ginawang pagpigil, kung ano-ano yung mga ginawang hakbang para pigilan ang pagdinig na ito, mga kababayan, si dating Governor Chavit Singson ay nagtungo na lang po doon sa saganang mamamayan sa Net25 News and Information at doon niya ibinahagi yung kanyang mga nalalaman, yung kanyang mga nakuhang impormasyon tungkol dyan sa mga ghost project na yan at saka flood control projects na hindi natuloy sa parting Ilocos Norte, mga kababayan. At nung naipalabas ito, mga kababayan, merong mga kababayan tayo na nagko-comment. Siyempre, hindi mo maiiwasan. Merong magko-komento, mga kababayan. Lahat ng ibinahaging yan ni dating Governor Chavit Singson, naka-geotag lahat, mga kababayan. Ibig sabihin, nakuhanan niya in real time, exact location. Hindi mo kasi madadaya yun mga kababayan, yung geotag, hindi madadaya yun. Sasabihin niya kung anong oras nakuhanan yun, saang lugar, anong araw nakuhanan. Detalyado, mga kababayan, kaya hindi mo talaga madadaya yun. At ang hamon niya, pwede nilang puntahan kahit ngayon. Ang masakit dito, mga kababayan, sa halip na magpasalamat itong mga kababayan natin, dahil may mga lumalabas na mga ganitong impormasyon para malaman ang katotohanan, ganito pa ang sinasabi ng ating mga kababayan. Ayan nakikita nyo yung comment dyan sa baba, mga kababayan. Ang sabi niya, ang Net25 network is one-sided station daw, mga kababayan. Mga kababayan na nanonood po sa amin at sa mga nakaraan mga vlogs po namin, malimit na ang ikino-content namin, kinukuha po namin sa Net25 News and Information. Mga kababayan, kailan po kayo nakakita o kailan po kayo nakapanood na ang Net25 network ay one-sided? Ibig sabihin ay meron daw pinapanigan, mga kababayan. Kung may mga ipilalabas at ibinabalita po ang Net25 sa kahit na anumang programa, mga kababayan, kinukuha po ang magkabilang panig. Hindi po one-sided na katulad ng sinasabi ng mga itong nagko-comment na mga ito. Itong mga taong ito, mga kababayan, ay kung sino man yung comment dito na one-sided, one-sided ito, mga kababayan. Ang gusto niya kasing marinig siguro, sabihin ng Net25 na ang sinasabi ni dating Governor Chavit Singson ay hindi totoo. Yan siguro ang gusto niyang marinig at makita, mapanood. Kaya siguro sinasabing one-sided. Ang gusto siguro ibalita ng Net25 yung mga kasinungalingan. Katulad ng ginagawa ng ibang network, mga kababayan. Hindi po ganun ang Net25. Dito kayo makakaasa ng tunay na pagbabalita, tunay na paghahayag ng katotohanan. Walang kasinungalingan dito, mga kababayan. At hindi po one-sided ang istasyong ito. Kung sana one-sided dito, hindi na pinapakita yung mga aktibidad ng Pangulo, yung mga presko ng PCO, kung ano-anong mga magagandang ginagawa ng administrasyon, hindi na sana ipapakita yan. Ang ipapakita na lang, puro kasamaan. Ganun na lang sana. Pero hindi po ganun, mga kababayan. Huwag nyo pong igagaya sa ibang network
ang Net25 News and Information sapagkat dito makakaasa talaga kayo ng tunay, totoo, matapang, matatag na pagbabalita mga kababayan. At walang kinatatakutan yan. Ang Net25 po kasi mga kababayan, kung ano yung tama, doon sila. Pero yung aasahan nyo, gusto nyo, ibalita ng Net25 kahit nakasinungalingan, ay hindi gagawin yan ng Net25 mga kababayan. Wala po kayong mahihintay na ganyan. Babalik ta rin nilang sitwasyon katulad ng ginagawa ng iba. Kung ano lang yung gusto nilang ibalita, yun lang. Pag may sinabing ganito ang kabila, na nakakasama sa kabila, hindi nila ibabalita. Yung mabubuti lang. Dito, makakasama man sa kabila o hindi. Pare-parehas po yan na ibinabalita po ng Net25 News and Information mga kababayan. Kaya wala pong katotohanan yung sinasabi nilang one-sided daw ang istasyong ito. Marami po kaming nababasang ganyan na mga komento. Ngayon lamang namin ikinontent yan mga kababayan para nang sa ganon makita ninyo, marinig ninyo mga kababayan. Ang magandang gawin ninyo para mapatunayan ninyo yan mga kababayan na totoo o hindi. Tumutok kayo. Tumutok kayo sa Net25 sa lahat ng programa po nila. At makikita ninyo na ang Net25 ay maaasahan pagdating sa pagbabalita ng katotohanan, mga kababayan. Beno, yan lamang ang aming maibabahagi sa araw na ito sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong panonood.